Grabe tong mga all agent na to ngayon, talagang patindi ng patindi, pakupal ng pakupal tong mga ito. Totoo lang, no, pati mga biktima nila ginagamit na nilang profile pic doon sa kanilang mga FB account. Alright, welcome back mga kadyani. Magandang gabi po sa inyo lahat at welcome na naman sa isang bagong video na ating pag-uusapan, tatalakay dito sa ating channel. At bago ang lahat, follow nyo po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa online lending app. So yun nga, matindi talaga to. Ito na yata ang pinakakupal na agent na nakita ko at nakita ko ng husto yung kanyang mga post at pati na rin yung mga biktima niya ginagamit niya as a profile pic. Ito pakita ko lang sa inyo yung ano niya, pero takpan natin yung yung mga muka ng mga biktima at pakitulungan na rin na i-report kasi ang dami niyang post na kung ano yung mga nakasulat doon, yung mga naka-caption doon sa picture ng mga biktima ng mga hindi nakabayad ng utang sa kanila. Hindi ko alam kung anong ulat to ulitin ko sa mga nanonood. Hindi ako sure at ayoko rin magbanggit dahil wala namang binabanggit yung agent kung saan siyang Ola company. Kasi ganyan talaga katuso yung mga yan. Hindi yan magsasabi. Maliban na lang doon sa isa na nag-post, di ba, yung huli. Yung Gabriel Lini, yan. Medyo talaga naglalagay siya ng pangalan ng Ola nila o nung lending company nila. Kaya medyo mas madaling anhin yun. I-reklamo kung gusto nyo na i-reklamo sa PNP o sa NBI. Ito walang binabanggit ito. Pero ang mga post nito yung mga hardcore sa hardcore. Okay? Pakita ko sa inyo mga example nito, no. Takpan lang natin yung mga mukha ng mga biktima na pinost niya at i-report nyo na rin. Hindi lang yung post mismo kundi pati yung Facebook account nung Ola agent na ito na nagtatago sa mga picture ng kanyang mga biktima. Ito yung Marlene Gisembog Hardio. Di ko alam baka mamaya gawa-gawa lang niya itong pangalan ito o maring isa nga sa mga biktima rin niya ang ginagamit niyang pangalan ngayon dito sa FB account niya. Ito sabi ito, itong bakla na to niya ang bata gawa ng hindi magpayag sa kanya kasi daw may na siya, pero nung isang araw habang natutulog ang bata, niya na dito niya dapat hulihin to siya. Hindi ko tinasabi kasi medyo bawal dito sa community guidelines yung mga nakasulat niya. Tinatakpan ko rin, no? Baka magkaroon ako ng community guidelines. Sobrang hardcore. Puntahan nyo na lang ibigay ko na rin sa description yung link para doon nyo na lang puntahan kung sakaling hindi nyo makita at hindi nyo ma-search para doon nyo i-report yung FB account nito. Ang dami, grabe. Halagang 5,000 ito Kasi itong sumunod, halagang 2,000 naman. Kung ano-ano rin mga pinagsasabi. Ibang klase pagiging kupal nitong Ola agent na to. Tapos ito pa, yung may bata na kung saan parang hindi ko alam kung saan niya nakukuha yung pagiging demonyo niya. Yung pagiging kupal niya. Siya na yata yung pinakamalupit na Ola agent na mas nakita ko doon sa iba. Kasi yung iba medyo nabubura agad yung FB account. Ito parang di ko sure kung matagal na rin kasi kanina ko lang hapon to nakita. Please paki-report na lang po, tulungan nyo. Kung na-report ko na to kayo ng umaga, tapos ang gawin niyo is 3 beses nyo i-report para mas mabilis yung makita ng meta. Kumbaga kayo, ako kasi 3 beses ako nag-report para ma-send kagad yung mga ginagawa nito na harassment or bullying. Meron nyo, tingnan nyo ginagamit yung profile pic sa mga biktima rin niya, di ba? Siyempre kung mag-iisip o kung iisipin natin yung mga utak ng mga Ola agent, hindi naman gagamit yan ng mga tunay nilang pagkatao di ba? Magamit sila ng mga identity theft. Siyempre gagamit sila ng mga picture ng mga kanilang biktima para yun ang paghinalaan o something na questionin nila at hahanapin din nila yung mga ibang kakilala nung pangalan ng babae, yung babaeng ito ginamit niya kasi Marlene, babae. Itong babae na ito na pangalan niya ng Ola agent na maaring biktima rin at ngayon pinapakalat niya yun yung Ola agent. Pwedeng ganun para wag naman kayo magalit doon sa pangalan, doon sa profile picture nung ginamit ng na Ola agent, okay? Kasi minsan
pwede raw i-report agad sa NBI o sa PNP yung picture na yun. Sabi ko sa GC ko yung sa GC ko, ayan, nalagay ko yung link din sa description. Sabi ko sa kanila, hindi naman gagamit ng tunay pagkatao yan. Gagamit din yan ng mga picture ng biktima niya. Kung minsan nga, cartoons ang gamit ng mga yan Pero kapag gumagamit na ng picture, it means gumagamit siya ng picture ng mga victims, ng mga ulay victims na hindi nakapagbayad agad. Tapos, eto syempre, sa halagang 2,000, sisiraan yung pagkatao at dignidad mo, di ba? Ito yung kinakalaban lang namin. Ito yung mga dahilan kung bakit ayaw namin kayo mapariwara dito sa mga paghihiram-hiram sa mga ulan na ito. Hindi dahil sa galit ako sa kanila, galit kami sa kanila, hindi ganun Nilalaban lang namin yung tamang pamamaraan ng paniningil at yung mga pang-aabuso naman na ginagawa ng mga OLA agent. Tulad nito, di ba? Gagamit ng mga picture ng bata, gagamit ng picture ng biktima, gagamitin yung pang-profile pic, parang sisihin niya yung nasa picture na yun. At kung maaari nga, pati nga yung pangalan ng biktima, ginagamit din nila para masira ng husto yung pagkatao ng biktima na yun. Di ba? Gano'n katindi. Tapos, mahirap kasi ang hinito Kung gusto nyo i-report, tapos na-post kayo, kung kayo mismo yung biktima, ang maaari may payo ko sa inyo, iwan nyo yung cellphone doon sa kinaukulan, kunwari sa PNP o sa NBI, doon yung iwan para sila yung gumawa ng paraan na matrace sila. Pwede naman yun kung nais nyo, para doon nila matrace ng husto kung paiiwan nyo ng mga ilang araw, ilang linggo o mga ilang buwan para ma-trace talaga nila ng husto. Tapos kasama yung SIM card, lahat yun, as in yung buong cellphone nyo, kunwari ito, iwan nyo. Kasi yung sa akin noon, ang usapan namin ng police investigator na naghaharas sa akin is ako yung kumausap. Well, pumayag ako para mahuli lang. But the problem, that time, yung OLA agent, hindi nagre-reply. Umabot ng mga isang buwan yata mahigit bago nag-reply. Ganun katuso. Kumbaga, alam nila na kapag kayo nagre-report, siguro dahil mayroong mga access sila na ginagamit para nakikita nila kung nasaan ka lugar o kung nasaan ang ginano mo, yun, diba? Yung sa mga apps na may mga locations na ina-allow natin, parang ganun o something na kung ano man yung gamit nila, napakagaling. Kaya alam nila kung nasaan ka talaga, natitrace ka nila kung nasaan ka. Pero hindi ko tinatakot kayo kasi sabi, nalalaman lang nila kung nasaan lugar ka by nandun pa yung apps na yan. Pero yung sa akin, ewan ko kung sabagay, nakikita kasi nagpupuso kasi siyempre alam niyo naman na ako tumutulong sa mga biktima kung ano yung tama at nararapat gawin kung sakaling kayo hinaharas na itong mga abusadong OLA. Siguro nung pagka-post ko nalaman na, siyempre nakita niya na pinost ko sa Facebook, sa PNP ako, naging tahimik bahin month na yun bago siya nag-reply, and then therefore yung harassment na yun. Tapos kinausap nga ako yung gano'n yung nangyari. And then kung kayo biktima ng mga ganitong klase ng mga OLA agent na ginagamit din kayo, tapos yung picture nyo, yung pangalan nyo, pwede rin makasuhan ng identity theft. Tapos ginamit din yung picture nyo, ginawa din kayo ng kwento, di cyber libel naman. Sobrang daming pwedeng ikaso sa agent na ito. I-report nyo na rin sa kung ako na i-post nito, tiniretso ko talaga to sa PNP. Pakita ko kagad andun. Tapos ngayon chat ko ngayon sa harapan nila para pag mag-reply yun na makikiusap ako kunwari na magbabayad ako ngayon, wag lang akong harasin, pwede ma-entrap na magagamit kung ano yung gagamitin niyang GCash o something na ifo-forward yung bayad para doon siya mahuli, para masundan, di ba? Yung siguro ganun gagawin ko para magkaroon ako ng hustisya sa ginawa nito na pati ibang tao dinamay, tulad ng mga bata ng pamilya mo na pinahiyari nila, di ba? So yun, sana mga kadya, tulungan nyo ko i-report tong OLA agent na ito para ma-take down sa Facebook, okay? At sana nakatulong din ito sa inyo. Kung tignan nyo na rin, baka nandyan kayo sa FB page o FB account ng OLA agent na ito. So yun, paki-follow na lang po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. At hanggang sa muli, maraming pong salamat. Sarang hamnida po.